Napakabuti po ng ating Diyos. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, you are blessed because you are here. At kayong mga nasa bahay, sabihin nyo sa inyong katabi, wow, I'm blessed, I'm watching. Amen? Amen. So ngayon po, napakagandang araw po ito kasi araw po ito ng ating Panginoon. Amen? So, gusto ko pong buksan ninyo ang inyong Biblia kasi po, ito pong March, ang pinakatimpo natin is about bondservant. So, ituturo ko po muli sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng bondservants at yung relationship ng master to the bondservant and bondservant to the master. Okay. Open your Bible with me in Exodus chapter 21 verse 5 to 6. Bibilisan po natin. These are the law you are to set before them. If you buy a Hebrew servant, he is to serve you for 6 years. But in the 7th year, he shall go free without paying anything. If he comes alone, he is to go free alone. But he has a wife, when he comes, he is to go with him. If his master give him a wife, and she bears his sons and daughter, the woman and her children shall belong to her master, and only the man shall go free. Verse 5. But if the servants declare, I love my master and my wife and my children, and do not want to go free, then his master must take him before the judges. He shall take him to the door of the doorpost and pierce his ear with an awl. Then he will be his servant for life. Manalangin tayo. Aming Diyos, kami po'y natutuwa na ikaw ay narito ngayon sa aming kalagitnaan. I ask the Spirit of the living God to move in this place right now. Even to those who are watching in their home, I release the Spirit of the living God. That their ears be open to the truth that you will reveal this morning. I decree and I declare in Jesus' name. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Amen? Now, so ang topic po natin is about bondservant and master relationship. Pero gusto ko munang daanan muna natin sandali kung ano ba ang ibig sabihin ng tinatawag nating the meaning of bondservant. Sa ating binasa, kung mapapansin po natin, kung kayo magbabasa ng Bible, mapapansin nyo, nagkakaroon ng tinatawag na interchange translation ang salitang servant at bondservant. Pero kung pag-aaralan nyo yung Exodus chapter 21 verse 5 and 6, makikita nyo may pagkakaiba ang servant doon sa bondservant. At ang sabi niya, nung araw daw ay merong tinatawag na batas, na yung batas niya ay kung gusto mo maka-acquire ng iyong servant, para pong public bidding yan. No? Merong market po yan. At dito yung pinakamataas na bidding, siya yung nakakabili ng servant. At pag nabili niya na yung servant, ang sabi niya, maglilingkod sa kanya ng 6 na taon. Kung kasama ang asawa, pag nirelease niya ng 6 na taon, kasama yung asawa. Pero ang sabi niyan, kung binigyan siya ng asawa at nagkaanak, ang sabi diyan ay siya lang ang aalis after 6 years. Pero ang sabi niya, mapapansin po natin sa verse 5, but if the servant declare, I love my master and my wife and my children and do not want to go free, then, take note of it, then his master must take him before the judges. He shall take him to the door of the doorpost and pierce, ang sabi diyan, and pierce his ear with an awl. Then, take note, then he will be his master for life. So, to be bondservant is for lifetime service for his master. So, yun po yung ibig sabihin. This is the time that the servant become a bondservant. Now, ano po ang ibig ko sabihin? Bondservant is a servant who made a decision to serve his master for life. Kailangan maintindihan niyo po ito. Ulitin ko po. Bondservant is a servant who made a decision to serve his master for life. Now, ito pong Exodus chapter 21 verse 5 to 6, meron pong parallel truth po ito in the New Testament. In the New Testament po, meron po rin tayong tinatawag na servant at bondservant.
And the Bible say, in 1 Corinthians chapter 6, verse 6, ang sabi diyan, you were bought with a price. Means you were bought with the blood of Jesus. And 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19 is say also, but you do not know that it was not with the perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Ano po ang ibig sabihin? Simple lang po. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ang sabi diyan, ito ang naging kabayaran upang ikaw, ako, tayong lahat na Kristiyano ay naging servant ng ating Panginoon. In other words, all Christian has been legally made servant of Christ by His own precious blood. Hallelujah! You are not your own. Hello! Sabi mo sa iyong katabi, hindi na ikaw may-ari sa buhay mo. Amen? Kayong nasa bahay, yugyugin nyo. Hindi na kayo may-ari sa buhay nyo. Si Jesus ang may-ari sa inyo. Why? Because by the precious blood of Jesus, the Bible says, you were bought. Hallelujah. Amen? That's the meaning of servant. But also in the New Testament, to be a bondservant, it is by choice. Hello? It is also by choice. All of us are servant, but not all of Christian are bondservant. Okay, now listen. Tingnan po natin. Kung pag-aaralan nyo yung mga letter ng mga apostol, ang introductory letter nila sa mga writing nila is about bondservant. Okay. 2 Peter chapter 1, verse 1. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ. Titus chapter 1, verse 1. Paul, a bondservant of God and apostle of Jesus Christ. James chapter 1, verse 1. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ. Jude chapter 1, verse 1. Jude, a bondservant of Jesus Christ. Now, ano pong ibig sabihin? Kung titignan nyo rito, lahat ng mga apostol na sumulat, at kung sila'y nagpapakilala, ang unang sinabi nila, sila ay bondservant. They did not introduce themselves of their calling. Hello? But first, they introduced themselves as a bondservant. A bondservant of the Lord Jesus Christ and apostle of Christ. Ano pong ibig sabihin? It's simple. Your decision to be a bondservant will precede your calling. Hello? Ibig sabihin, kung magdi-decide ka ngayon bilang isang bondservant, isusuko mo buong buo ang buhay mo sa Diyos. That is the time that you will discover your calling and God will use you mightily. Hello, church! So yun po yung ibig sabihin natin dito kung bakit may paralisi, mag-Exodus chapter 21, 5 to 6. Yung servant, nagiging bondservant pag sila ay nagkaroon ng decision sa kanilang buhay. Now, okay. So, bondservant is not a service of being slave, but a service of love and devotion to his master. Amen? Sa Tagalog po, hindi ito dictatorship na wala ka ng rason o pagpipili, kundi out of love and devotion, you choose to be in your master disposal. Ibig sabihin, itinali mo na ang buhay mo kay Lord. Hallelujah! Habang buhay. And this is the meaning of bondservant. And God is looking for a bondservant today. Hello! Why? In Revelation chapter 1, verse 1 and 2, pinakita rito kung ano ang hinahanap ng Diyos. Kasi ang sabi diyan, the revelation of Jesus Christ which God gave to him show his to bondservant, the thing which must short take place, and he sent and communicated to his angel to his bondservant. Now listen, if you will notice in the letter of apostle, they introduced themselves as a bondservant. Now, in Revelation chapter 1, si Jesus ngayon na nagsasalita rito. Hello, si Jesus ang nagsabi. Nasabi niya, magre-reveal daw siya in the last day sa mga bondservant. In other words, in this last day, God is looking
for a bondservant. And I pray and I ask that you might be one of the bondservant today. Amen. Say yes, amen. Amen, yes. Kaya nga po sa huling araw, yan ang hinahanap ng Diyos. A bondservant. Amen. Now, ngayon pag-aralan po natin, Jesus, the perfect example of a master. Now, last January, pinakita ko po sa inyo that Jesus is the perfect example of bondservant. But today, I will show you that Jesus also is the perfect example of a master. Amen? Why? Kasi nung si Jesus ay nabuhay sa lupa, He lived both as a master and a bondservant. Are you listening, church? So, wala tayong makikitang perfect example of a bondservant and a master, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Now, tingnan natin. Una, ano ba ginawa ni Jesus as a master? The master provides and supply all of the bondservant's needs. So lahat daw binigay. Now, in the Old Testament, pag ikaw ay naging bondservant, nag-decide ka, ang master mo ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. And it is true, in the New Testament, if you made a decision as a bondservants of our Lord Jesus Christ, the Lord, our Master, our Lord, will supply all you need. Amen? Why? John chapter 10, verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. Take note, I came that they may have life and have it more abundantly. Amen? Now, in Philippians chapter 4, verse 19, it says, and my God will supply, will meet all your needs according, take note, according to His glorious in riches in Christ Jesus. Hallelujah! Ito ang ating master. Ang ating master ay Jehovah Jireh na siyang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga, if you choose to be a bondservant, hindi ka lugi at hindi ka talo. Why? Because your bondservant is a good and generous master. Oh, amen! Hallelujah! Purihin po ang ating Diyos. Makikita po natin an example sa Luke chapter 5, verse 4 to 7. Ang sabi diyan, pagkatapos daw ni Jesus magsalita sa karamihan ng mga tao, sinabi niya sa mga alagad, pumunta tayo doon sa pinakamalalim at ihulog ninyo ang inyong lambat. Alam niyo, natawa ako sa verse 5. Ang sabi ni Simon Peter, Master! Tinawag niya si Jesus na Master. Master, we worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the net. Master, ang sabi niya, dahil sa sinabi mo, kahit wala kami nahuli magdamag, gagawin namin. Nung sumunod sila sa Master, at si Jesus na Master nila, ang sabi, napakaraming nahuli silang mga isda. At tinawag nila ang kanyang mga kasama para tulungan sila sa paghuli ng isda. Now, in John chapter 21, verse 1 to 3, ay parehas din. Ito naman, nung si Jesus ay nabuhay na muli. At ang sabi niya, nandun si Jesus sa baybay ng dagat, at nakita niya ang kanyang mga alagad, at hindi siya napansin ang kanyang mga alagad na siya ay si Jesus. Tinawag niya ang kanyang mga alagad na friends. Sabi niya, friends, haven't you any fish? Meron ba kayong isda dyan? Sabi niya, wala. Ang sabi ni Jesus, ihulog niyo sa kanan ang inyong lambat at kayo makakakuha ng maraming isda. At nung ginawa niya, ang sabi diyan, maraming isda ang na-harvest nila o na kanilang nahuli. Ang sabi diyan. At pagkatapos yan, sabi ni Jesus, bigyan niyo ko ng inyong mga nahuli. At ang sabi niya, marami at malalaki ang nahuli nilang isda. Natuwa ako sa verse 13. Kasi ang sabi niyan, Jesus said to them, come, take note, come and have breakfast. Hallelujah! Ibig sabihin, pinurubahid ng Lord yung breakfast nila. Hallelujah! In other words, if we, the bondservants of our Lord Jesus Christ,
Follow Him as our Master. I tell you the truth, you will never lack nothing. Woo! Jesus is our great Master. Amen? Now, alam nyo, nung ako po'y naging missionary, na-experience ko po yan. Totally sinuko ko ang buhay ko sa Diyos. Wala po akong tinira. Nag-choose po ako to be a bondservant. Napunta po ako sa Patag, Irosin. Napunta ako sa Kasiguran, Sorsogon bilang missionary at nakita ko yung blessing at yung tinatawag natin pagpapala ng Panginoon. And later on, napunta po ako sa Mindanao, sa Malaybalay, Bukidnon at Cagayan de Oro City. Nung nandun na po ako sa Malaybalay, nakita ko po yung hands ng Panginoon. At lalong-lalo na, nung napunta po ako ng Cagayan de Oro City. Kasi nung ako po napunta na sa Cagayan de Oro City, dalawa na po yung aming anak. Si John Paul na kasama ko ngayon, ay mag-iisang buwan pa lang po siya. Na mula sa Malaybalay, lumipat kami sa Cagayan de Oro City. Iniisip ko nung panahon yun, sabi ko, Panginoon, paano na kaya? May pamilya na ako. At sa city ako ngayon mag-stay, mahal po ang renta. Pero alam nyo, nagtiwala ako sa Diyos. Ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Alam nyo, nakakatuwa. Along my ministry, marami po akong nadalang kaluluwa. May nadala akong mga kaluluwa, naging member sa church na merong pwesto sa market bilang nag-aano ng mga meat. So weekly, binibigyan kami ng meat. Hello? At nagkaroon naman kami ng member na nagtatrabaho sa Del Monte. At binibigyan naman ako niya ng 4 kilos of meat ng baka naman. Hallelujah. At nagkaroon din ako ng member na meron siyang mushroom plantation. So, may supply din ako ng mushroom. Now, dito ko nakita na ang Diyos na siyang pinagsisilbihan ko as my master, He is the one who provided all my needs. Hello? Are you listening? Amen? Yung po nakita yan. At naalala ko pa, tuwing dumarating po ang mga birthday ng mga anak ko, yung mga member namin sa church, ang nagbibigay lagi ng isang lechon para magkaroon lang ng celebration. At isa pang maganda nangyari, nung nandun po ako sa Cagayan de Oro, na iniisip ko, magkukulang ako dahil malaki ang expenses sa city. Ang anak ko po'y nag-aral pa sa Montessori. Hello? Are you listening, church? Are you listening, church? That's how good is our Master. Then one day, isang araw, nung ako pinasa Cagayan de Oro, ang unang Sunday service ko po ay nandoon sa bahay. At ang tithes in offering namin ay 70 to 80 pesos per week. Nagreklamo ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, kaya ako pumunta rito sa Cagayan. Dahil sinabi mo, it is a harvest time. Bakit ngayon ang umaatin ay mga 8 at 10 lang. Sabi mo, harvest time. At sabi ko, Panginoon, 70 at 80 pesos weekly. Nagsalita ang Lord sa akin. Sabi ng Lord, He is my master. Sabi ng Lord, get out of that place, look for a bigger one. Sabi ko, Panginoon, nagbibiro kaya yata, 70 at 80 pesos lang ang per week. Pahanapin mo ako ng lugar. Pero Lord, I obey my master. I obey Jesus. Ginawa ko, naghanap ako ng lugar. Habang naghahanap ako ng lugar, inorganize ko yung mga 8 at 10 kong member. Nagkaroon kami ng mga area penetration evangelist. Sabi ko, after this month, kukuha tayo ng malaking lugar. So isang nga naglilibot ako, nakakuha ko na isang restaurant. Natutuwa ako kasi yung may-ari ng restaurant ay Tagalog. Siya pala, tuwang-tuwa nung narinig yung Tagalog ako. No, kasi siyempre, stranger din siya ron. Businesswoman siya, mayroon siyang restaurant. Nung nalaman niyang Tagalog ako, tuwan-tuwa. Sabi ko, pwede po bang marentahan ko po ang inyong restaurant kahit na every Sunday lang? 2 hours every Sunday. Nung sinabi, sabi niya, okay. Gusto mo, gamitin mo pa lahat yung instrument namin, saka yung sound system. So, madaling salita, doon po kami nag-held. Pinagamit niya lahat ng sound system. Alam niyo kung magkano ang renta? 2,500 per meeting dahil fully air-conditioned po yun at lahat pwede mong magamit. Iniisip ko 70 to 80 pesos per week. God
is a miracle God. On our first Sunday service, umabot po ng 3,000 plus ang aming offering. Lahat po nabayaran hanggang lumaki ang lumaki. Amen? So ang point ko po rito, our Master will provide and supply all the needs of our bondservant. Amen? Pangalawa, the Master train and mentor his bondservant. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Sabi ni Jesus, "Come to me, all you labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." Marami sa atin mga Kristiyano, lagi natin kino-quote ito, lalo na pag meron tayong problema. Hello? Yes, it's true. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ni Lord yan. Madalas natin kinukot. Now listen, pero kung titignan niyo po itong Matthew chapter 11 verse 28 to 30, ang ibig sabihin po nito is yung tinatawag nating mentoring. Take note, ang sabi diyan, "Come, take my yoke, and learn from me. For my burden is light." The idea here is mentoring. Hello? Come, take my yoke, and learn from me. Ang idea po rito ni Jesus, nung sinasabi niya sa kanyang mga alagad, is about mentoring. In other words, the apostle, naiintindihan nila kung ano ibig sabihin ni Jesus. Pag sila'y sumama sa kanya, ibig sabihin ni Jesus, i-mentor ko kayo, ititrain ko kayo. That's the meaning of Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Okay, now, tingnan niyo po nyo. Yung yoke po nung araw ay dalawa po yan. Hindi po yan sa tulad po sa atin, mga Pilipino, ang yoke ay isa lang sa kalabaw na nag-aararo. Sa kanila, hindi. Dalawa po yan na yoke. Ibig sabihin, sa kaliwa, o doon sa isang bahagi, nandoon ang veteranong ox. Hello? At doon naman sa isa, nandoon yung tinatawag nating rookie o batang ox. Now, ginagawa nila ito para daw yung batang ox ay matuto siya doon sa matandang ox. Are you listening? Kasi yung matanda ng ox, veterano na siya. Alam na niya ang pasikot-sikot kung paano magbungkal ng lupa. Alam na niya kung paano magtiis. Alam na niya kung paano mag-hard labor. Kung paano gawin ng isang bagay. Samantalang yung rookie, wala pong paalam yun. Yun po'y sinasama siya roon. Kaya minsan yung rookie ayaw niya. Kasi ayaw niya mapagod. Minsan pag nakakita ng damo yan, gusto niya umalis. Pero hindi siya makakaalis. Kasi nandoon ang mature na ox, hihilahin siya, dadalhin siya kung saan ang gusto ng master o ng old ox. Nakukuha niyo po ang ibig ko sabihin? No. Ano po ang ibig sabihin? So, the idea is, this is the idea of mentoring, as the young ox will learn a lot from the matured ox. Now listen, so mentoring is on-the-job training under his master's hand. Are you listening? Yun po yung ibig sabihin ng salitang mentoring. Pag sinabi nating mentoring, it is on-the-job training under his master's hand. This is true when Jesus called his 12 disciples. We can find it in Mark chapter 3, verse 13 to 15. Okay. And Jesus went up to the mountain, and take note, and called to him those he himself wanted. And they came to him that he appointed the 12, that he might be with him, and that he might send them out to preach, and to have power to heal sick, and to cast out demons. Now listen. Kung titignan nyo sabi diyan, Jesus called them to him. Tinawag ni Jesus itong mga alagad para ano? That they might be with him. Hello! Ibig sabihin, gusto niyang masama niya ito para makita ng mga alagad first hand kung ano ang pagiging isang disipulo. Are you listening? Sinasama niya yan manalangin.
Sinasama niya yan sa pagpipreach. Sinama niya doon sa wilderness. Sinama niya sa bundok. Sinama niya sa bangka. Sinama niya kung saan-saan. Why? Kasi that is the meaning of mentoring. Mentoring is on-the-job training under His Master's hand. Kaya kung gusto niyo po, lahat ng mga members sa simbahan, maging isang maayos na bond servant, you need to have an idea of being master, of training and mentoring them. Yun po ang dapat natin. Kaya sabi diyan, that they might be with Him. Maging kasama daw niya, that He might send them to preach, mean to train and empower them. This is the meaning. Isang trabaho po ito ng isang master. Mentor his bond servant. Alam nyo, nung ako po'y nasa Malaybalay bilang pastor, ang goal at objective po namin kapag napunta sa misyon, after 3 years, iiwanan po ang simbahan para maging 3 o self-governing, self-propagating, and self-supporting church. Nung ako nasa Malaybalay, mga 1 taon na ako nandoon, and suddenly, nakakita po ako meron pong isang kapatid dito na graduate from Iligan City, New Presley graduate, bumalik sa Malaybalay, at doon po ay nakakilala sa Panginoon at naging kasama namin sa GIA Malaybalay. Nung nakita ko yung batang ito, sabi ko, itong batang ito ay may pagtawag sa Panginoon. So what I did, minentor ko po siya. Sinama ko siya sa panalangin ko at sinama ko po siya sa akin house-to-house evangelism. At kung saan ako may seminar, sinasama ko po siya. Are you listening? And then one day, nirelease ko siya ng konti. Ginawa ko po siyang youth leader. And habang nag-youth leader siya, tinitingnan ko po ang buhay niya. At the same time, keep on mentoring. Hanggang ginawa ko po siyang pastor na nagtuturo. Nung siya'y nagtuturo na bilang pastor, pag siya'y napakinggan nyo nung una, kung saan siya tumayo, matatapos po siya doon din. Ibig sabihin, hindi po siya umaalis sa rostrum. Kaya nung nakita kong gano'n siya, kinakausap ko. Sabi ko, brother, pag nag-preach ka, kailangan ng mata mo nakatingin sa mga tao. Pangalawa, gumalaw-galaw ka naman. Hindi naman tatakbo ang rostrum. In other words, I keep on mentoring him. Kung ano dapat niyang gawin. Kasi nasa mind ko, he will be the pastor na i-assign ko pag umalis ako. So what I did, natapos yung gawain ko sa Malaybalay, pumunta ako ng Cagayan de Oro, siya ang nilagay kong pastor. Hey, are you listening? Now, nung nasa Cagayan de Oro naman ako bilang missionary, may mga ako tinitrain na 3 mga workers nung panahon yun. Ngayon, doon ko sila pinatulog sa church. Ang ginagawa ko, imbes na sabay ako nagka-quiet time ng 4 o'clock, sa church ako nagka-quiet time ng 4 o'clock. Para may pakita ko sa kanila kung paano manalangin, paano mag-intercede, at paano mag-quiet time. Kaya naglalakad ako niya mula sa bahay 3:30 na madaling araw, naglalakad na po ako yan kasi wala pang sasakyan hanggang doon sa church. Kakatok ako ng 4 o'clock. Alam nila ako yun. Bubuksan nila, magka-quiet time ako. Dito ako, doon sila, we pray. Pagkatapos yan, we will gather together. Bakit ko ginagawa yun? Because that's the meaning of training and mentoring. Are you listening, church? Ngayon, napapalitan na ng mga online, na hindi po ako against that. But the best thing to mentor is on the job training. Are you listening, church? Hello. Now, kaya nga nung umalis na po ako ng Cagayan de Oro, ang ginawa ko naman, dahil nakita ko potensyal ang CDO, kinuha ko si Pastor Clint at siya ang nilagay kong pastor sa CDO. Kasi nakita kong he is potential to handle the city church. Are you listening? At yung bago ko, yung tinirain kong kasama ko sa Malaybalay, sa Cagayan, siyang inilagay ko sa Malaybalay, Bukidnon. Now, point. So, ang point ko lang po sa inyo rito, yung po ibig sabihin natin, ang tinatawag nating the master, train, and mentor his servant. Now, listen. There is a big difference in master-bond-servant relationship in natural word from Christian word. Meron pong pagkakaiba ito. In natural word, the master
would just require you of your loyalty and good service. Yan po yung ginagawa ng master and bondservant relations sa mga mundo. Pero sa magiging Christian, iba. But in Christian world, it is, take note, it is a relational service of love that bind the bondservant to his master. Amen. Kaya napakaganda po ng bondservant and master relation in Christian world. Hey, are you listening? Now, this is true in the life of Paul and Timothy. Paul took Timothy to be his side in training and in mission work. The master and bondservant relationship was really displayed as father and son relationship. Take note of this. So, nakita natin ito sa buhay ni Paul at Timothy. Yung father and son relationship. Take note. Philippians chapter 2, verse 22 to 24. But you know, take note, but you know how Timothy has proved himself take note, like a son with his father. He has helped me in preaching the good news. Now listen, ano pong ibig sabihin? Simple lang. Dumating si Paul. Hello, dumating si Paul sa relationship niya kay Timothy from discipler to disciple to father and son relationship. In other words, church, dapat dumating ang ganong relationship. Hindi habang panahon, discipler ka at disciple siya. Kailangan dumating ang panahon, you become a father and he is your son. Hey, are you listening? That's the meaning of tinatawag nating mentoring. Now, so the master and the bondservant relationship, nakikita po sa buhay ni Paul and Timothy. Sa 1 Corinthians chapter 4, 16 to 17, makita natin. I urge you then, take note of that, be imitators of me. That is why I sent you Timothy, take note, I sent you Timothy, my beloved and faithful child in the Lord. Now listen, kung titignan nyo, sinabi ni Paul, my beloved and faithful child in the Lord. Now listen, makinig po kayo. The father and son relationship in mentoring is the strongest tie of a master and bond-servant relationship. Pag dumating ka sa ganitong relationship, hindi ka iiwanan ng trained bond-servant mo. Are you listening? Are you listening, church? Kaya mahalaga po, in training and mentoring, dumating sa panahon na maging tatay ka talaga doon sa tinitrain mo na isang anak. Kasi bond-servant and master relationship, ito po ang pinakamatibay na relasyon sa mentoring, yung father and bond-servant relationship. Are you listening, church? Kaya mahalaga po yan. Kaya nga kung ikaw leader, mag-isip ka na. Kung lahat ng mini-mentor mo, iniiwanan ka. Hindi tumatagal sa iyo. Pag gano'n na nangyayari, nagme-mentor ka, tapos mga ilang taon, aalisan ka, iiwanan ka, may problema. It might be sa kanya, or it might be sa iyo. Pero I believe, if you are a true mentor, and training your disciple, and you comes to the father and son relationship in mentoring, hindi ka iiwanan yan habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? And it is true in the life of Paul and Timothy. Kaya nga sabi ni Paul, my beloved and faithful child in the Lord. Amen? Amen. Now, pangatlo, Jesus, the perfect example. The master is setting himself as example to his bondservant. Now, sa John chapter 13, mapapansin natin, ang sabi niya ay ganito. Pagkatapos daw ng hapunan, si Jesus ay tumayo. Inalis niya yung kanyang garment at naglagay siya ng tuwalya sa kanyang baywang. At pagkatapos, sinimulan niyang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Kaya nga ang sabi niya sa kanyang mga alagad, do you know what I have done to you? Sa verse 12 po yan, verse 13. You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Take note of verse 14. If I then,
the Lord and the teacher, wash your feet. You also ought to wash once another feet. For I gave you an example that you also should do as I did to you. Now, verse 16. Truly, truly, I say to you. Take note. Truly, truly, I say to you. A slave is not greater than his master. Neither is one who is sent greater than one who sent him. If you know this thing, you are blessed if you do them. Now listen. Dito mapapansin natin, si Jesus as a master, siya ay nag-set ng example to his bondservant. Amen? Kaya nga, Jesus set an example of a service in humility. Hindi dahil ikaw ang leader, ikaw ang bossing. Karamihan kasi, pagdating sa training, minsan, we act as a bossing, not a real mentor with a father heart. Hello? In other words, if you want to train your mentee, you must develop a father-heart relationship para dumating man ang panahon na mai-train mo siya, hindi kanya iiwanan. Why? Kasi mai-invest sa kanya ang faithfulness at ang loyalty na pinakita mo sa kanya. Are you listening, church? Kaya nga, tinawag kang leader para ikaw ang maging pangunahing halimbawa. Amen? Nakakalungkot ako. Maraming mga leader, pang nagsalita parang bossing lagi. Hindi po dapat ganon. We should have a father relationship sa ating mga mentee. Are you listening? Na tinitrain natin ng mga bondservant. Okay, now. So yun po yun. Now, take note of this. Sa 1 Corinthians chapter 4, verse 16 to 17, gusto kong basahin. Natuwa ko to. I exhort you therefore, ang tinutukoy niya rito yung mga Corinthian believer. I exhort you therefore, means Corinthian believer. Sabi niya sa mga Corinthian, be imitators of me. Tularan ninyo ako. Take note ang sabi ni Paul sa mga Corinthian, be imitators of me. Pero pagkatapos, sinend niya si Timothy. Hello? Nakuha niyo ang ibig ko sabihin. Sinend niya si Timothy. For this reason, I sent to you Timothy, who is my beloved and faithful child in the Lord. Now listen, ano pong ibig sabihin? Sabi niya, be imitators of me. Pero sinend niya si Timothy. Ang ibig sabihin lang niya ito, gusto niyong makita kung sino ako. Gusto niyong malaman kung ano ako. Nandiyan si Timothy. Ibig sabihin, si Paul at Timothy, na-impart na ni Paul ang tunay na isang halimbawa kung paano mamuhay ng isang manggagawa. Are you listening? Kasi ang sabi niya, be imitators of me. Tapos ang sinend niya si Timothy. Pag nakita niyo si Timothy, yun ako. Amen? Naunawaan po ninyo. Kaya nga, kung ano makikita niyo kay Timothy, ayun ako, yung ibig sabihin niya. Now, dumako na tayo sa bond-servant relationship to his master. Pinakita ko sa inyo, yung master and bond-servant relationship. Now, I will show you the bond-servant relationship to his master. Now, number one, bond-servant tie himself in faithfulness and loyalty to his master. Tinali na niya ang kanyang sarili niya sa kanyang master. Now, ang pinakamahalagang istorya po dito ay sa Ruth. Take note Ang sabi diyan sa Ruth sa chapter 1, kung papansin nyo, meron daw isang pamilya na ang pangalan ay si Naomi at Elimelech. At ang sabi diyan, sila ay pumunta sa Moab at meron silang dalawang anak na lalaki na ang pangalan ay Marlon at Silon. No. At ang sabi, nung nandoon na sila sa Moab, nag-asawa yung dalawang anak na nila na si Marlon at Silon. So pagkatapos ng 10 taon, namatay na yung tatay nila. At ang sabi diyan, naiwan na lang dito si Naomi, si Ruth at si Orpa. Ibig sabihin, wala pang anak itong si Ruth at si Orpa. Ngayon, nung namatay na yung dalawa niyang anak na lalaki na asawa ni Ruth at ni Orpa, ang sabi ni Naomi, umuwi na kayo sa sarili niyong magulang. Ako'y babalik na sa aking dating lugar. Ngayon, itong si Orpa, umalis. Pero makupapansin niyo, si Ruth, ganito po ang sinabi ni Ruth. Sa verse 16, but Ruth replied, nung sinasabi na, umuwi ka na, bumalik ka na, don't ask me
to leave you and turn back. Take note. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. This is the declaration of a faithful and loyal bond servant, fully and totally tied himself to his master. Kung saan ka mabubuhay, doon ako. Kung saan ka pupunta, doon ako. Kung sino ang tao mo, magiging tao ko. Kung sino ang Diyos mo, magiging Diyos ko. Ito po ang declaration ng isang bond servant. Alam nyo, pinarapraise ko po ito sa church paraphrase. Pakinggan niyo po ang church paraphrase. Alam ko nandiyan. Paraphrasing church concept. Ganito po yan. Your vision will be my vision. Your mission will be my mission. And your core value will be my core value. If we will train our people in the church as a bond servant at nakita nila sa atin being a father na talagang mini-mentor natin sila ng maayos. As I said, hindi ka nila iiwanan. Your vision will be the vision of your bondservant. Your mission will be the mission of bondservant. Your core value will be the core value of your bondservant. Are you listening, church? Ito ang buhay ng isang bondservant. Nakatali na siya sa vision at mission ng kanyang master. Amen! Kaya I'm so excited. I-train natin na maayos ang tao natin. Now, verse 17, pansinin nyo, kay Ruth. Where you die, I will die. And there will I be buried. The Lord do to me, and more also, if anything but death path towards God. Being a bondservant is a lifetime commitment to his master. Walang iwanan, patay kung patay. Amen? Pag naging gano'n ang bondservant natin sa loob ng simbahan, wow, napakaganda po niyan. Mag-e-expand at dadami po ang ating simbahan. Amen? Hallelujah. Purihin po Panginoon. Tingnan po natin. Dumako naman tayo sa New Testament. Bondservant. Paul and bondservant. Ang sabi diyan, ano naman si Paul at bilang bondservant? Ang sabi niya, I fought the good fight. I finished the course. I kept the faith. So, ibig sabihin, this is the spirit of a bondservant. Hindi umaatras. Pinaglalaban niya na may katapangan. Tapusin ang calling niya hanggang kamatayan. This is a bondservant. Amen. So yun po yung bondservant. Tinataya niya ang buhay niya hanggang kamatayan. Hanggang matapos niya ang pagtawag ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga po, nung ako po'y tinawag ng Diyos bilang isang missionary, pinagpipray po ako ni Lolo Ben sa harap. Nung ako'y nagte-testify, dineclare ko po sa harapan ng congregation at ang sabi ko, if I perish, I perish. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang buong buhay ko ay tinaya ko na sa Panginoon. Handa na ako mamatay, handa na ako anong mangyari, basta matapos ko lang ang pinagagawa ng Panginoon. That is a true bondservant. Amen? Now, si Timothy as bondservant, take note. For this reason, I have sent to you Timothy, who is my beloved and faithful child in the Lord. Now, take note, faithful child in the Lord. Now, ano pong ibig sabihin? Timothy was faithful and loyal to Paul as his master in Christ. Ibig sabihin, Timothy acknowledged Paul at his master in Christ. Kaya sa nagiging loyal at faithful kay Paul, kasi nakikita niya si Jesus kay Paul. Amen! Kung gusto po natin yung ating mga tinitrain na bondservant, sumunod sa lahat ng gusto natin with faithful and loyalty, you as bondservant must display the very character of our Lord Jesus Christ. Amen? Are you listening, church? Kaya dito, dineclare ni Paul. Kaya nga Timothy was faithful and loyal to Paul as his master in Christ. Kasi nakita niya
ang karakteristik ni Jesus bilang master kay Paul. Mahirap mapasunod ang mga bondservant. Mahirap mapasunod ang mga tinitrain mo kung ang buhay mo may sabit, may karga, at merong tinatawag natin mga sabit, karga at pasan sa buhay. Amen. Kailangan makikita nila mismo ang buhay mo. Ang buhay ni Paul ay open book kay Timothy. Alam na alam niya ang pinakabituka ng kanyang tatay na si Paul. Are you listening? Naalala ko minsan, sabi ko nung kami nagpunta sa misyon, dumating kami sa point sa relationship ni Pastor Pras. Sabi ni Pastor Pras, kung babae ka lang, pinakasalan na kita eh. Alam niyo kung bakit? Dumating kami sa point talaga na open book na lahat ng buhay namin. Kaya nga, siya yung pinaka-best ng best ko, best friend ko sa bilang missionary. Kasi talagang marami kaming pinagdaanan sa buhay. Amen? Now, tingnan po namin si Tychicus at bondservant. As to all my affairs, Tychicus, our beloved brother, faithful servant and fellow bondservant in the Lord. Again, bondservant tie himself in faithfulness and loyalty to his masters. Ephras at bondservant, just as you learn it from Ephras, our beloved fellow bondservant, who is a faithful servant of Christ of our Lord. Take note. Kung titignan nyo, paulit-ulit ang salitang faithful. To Paul as bondservant, to Timothy as bondservant, to Tychicus at bondservant, to Epaphras at bondservant. Sinasabi, faithful, faithful, faithful. So bondservant tie himself in faithfulness and loyalty to his master. Amen? Now, pangalawa, bondservant lives with integrity of heart to his master. What is integrity? Integrity means following your moral or ethical conviction and doing the right things in all circumstances, even if no one is watching you. Integrity is an act of being righteous. Madaling malaman po ang may taong integrity. Pag ano yung sinabi niya, yun ang ginagawa niya. No? Mga taong integrity. No, meron siyang makikita mo sa buhay niya. Kaya ang taong may integrity, kahit walang nakakakita sa kanyang mga ginagawa, lahat ginagawa niya ng maayos. That is integrity. Even though no one see you, and yet you know there's somebody up there looking at you. Hello? Are you listening? Naalala ko isang istorya. Meron daw isang tatay at ang bata. Yung tatay ay nagutom. Nakakita siya ng mais. Tumingin ang tatay sa kaliwa. Tumingin ang tatay sa kanan. Tumingin ang tatay sa likod. Maya-maya, lumapit sa maisan at pipitasin ng mais. Sabi ng anak, Tay, tumingin ka sa kanan. Tay, tumingin ka sa kaliwa. Tay, tumingin ka sa... Nalimutan mong tumingin sa taas. Are you listening, church? So, yun po ibig sabihin natin nung tinatawag natin integrity. Now, 1 Corinthians chapter 4, verse 17. Kita nyo rito yung integrity. Now, for this reason, I have sent to you Timothy, who is my beloved and faithful child in the Lord. Take note. He will remind you of my way which are in Christ, just as teach every way in every church. Sabi niya, pinapadala ko si Timothy sa inyo. Siya ang magre-remind sa inyo nung mga ways which are in Christ, just I teach everywhere in every church. Anong ibig sabihin? Confidence si Paul. Kaya nga pinadala niya si Timothy para sa mga Corinthian. Kasi confident si Paul, hindi siya ipagkakanulo ni Timothy. Hello! Hindi siya ipagbibili ni Timothy. Kahit wala siya, kahit hindi siya ang pumunta doon sa Corinthian, ang dinadala pa rin niya ay ang kanyang master na si Paul. Are you listening, church? So yun po ibig sabihin, may integrity si Timothy. Alam niya, alam ni Pablo, hindi siya ibebenta at hindi siya ipagkakanulo ng kanyang trained bondservant. Are you listening? So yun po yun. Now, pangatlo po, bondservant lives not for himself, but for his master pleasure. Ano po yan? Philippians chapter 2, verse 20 to 22. For
For I have no one else of kindred spirit. Ito, sinasabi niya, wala akong nakitang tulad ng taong ito. Tinutukoy niya si Timothy. Who will genuinely be concerned for your welfare. For they all seek after their own interest, not those of Christ. Now, pinapakita rito ni Paul na si Timothy, ang interest niya sa paglilingkod sa kanila ay hindi yung kanyang sarili, kundi naglilingkod si Timothy in the interest of Christ. Naglilingkod siya not for himself, but for his master pleasure. And this is a true spirit of bondservant. Pag naglilingkod siya, hindi niya pinapakita yung sarili niya. Ang pinaharap niya ay kung sino ang nagsugo sa kanya, kung sino ang master niya. Yun ang ginagawa dito ni Timothy. Now, para mapansin po natin, balikan po natin, John 6:36. Tignan mo, Jesus as the perfect example of bondservant. For I've come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me. That is the true, perfect bondservant, Jesus Christ. Ang sabi niya, naparito ako mula sa langit. Hindi para gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Amang nagsugo sa akin. And then, sa John 8:28, verse 30, then Jesus said to them, I do nothing of myself, but as my Father taught me, I speak this thing. For I always do those things that pleases Him. So bondservant tie his life, his present, and his future to his master disposal. Ibig sabihin, tinali na niya ang buhay niya. Yung buhay niya ngayon at ang darating sa buhay niya, itinali niya. Wala na siyang hinahangad na iba, kundi yung para lang sa kanyang master. And this is the true bondservant. Ulitin ko po, bondservant lives not for himself, but for his master pleasure. Amen? Okay, now, for this conclusion, I ask every one of you to stand up, please. Even in that home, kung kayo po'y nasa bahay, pakinggan niyo po ang sasabihin kong conclusion sa inyo tamagang ito. Okay. This year, 2021, is the beginning of our third journey as GIA. Our goal before Jesus comes is to raise up a bondservant in these end times to fulfill the great commission of God as a church. This can be easily fulfilled. This can be easily fulfilled if we leaders will live in the spirit of bondservant and set an example of a good master by training and mentoring our people. Like Jesus to his 12 disciples, he set a model of a bondservant and master. Even Paul to Timothy, si Tychicus, Epaphras, we were grown up in his training and mentoring. I challenge every one of you here in this place, even in you at home, are you willing to be a bondservants of our Lord Jesus Christ? Na ibig sabihin, lahat na ng buhay mo, itataya mo na para sa Panginoon. Patay kung patay ka na. Ulitin ko po, lahat po ng Kristiyano ay servant. But not all the servants are bondservant. We are all servant because the Bible says we were bought with the precious blood, and this is the blood of Jesus. You are not your own. Ang buhay mo ngayon ay pag-aari ni Jesus. Pero ang hinahanap pa rin ni Jesus ay yung love service at bondservant. Yung willingness na sasabi mo, Lord, dahil sa iyong pag-ibig bilang master, narito po ako. Buong puso ko, buong buhay ko, buong hinaharap ko, at buong darating sa buhay ko, isinusuko ko po sa iyo as bondservant. Are you willing to be a bondservant?
Those who are willing to be a bond spiritual, I want you to get up of your chair. Pumunta po kayo sa harap. Tumayo po kayo, punta kayo sa harap. Sige po, don't afraid na kayo magkatabi. I know the presence of God is here. Come on. I ask the musician to come up here. Yung nais pong mag-decide ng band servant, pumunta po kayo sa harap, luminya po kayo rito. Sige po. At yung mga nasa bahay, I want you also, umarap kayo sa screen, itaas ninyo yung kamay, at you are surrendering yourself as a band servant. Come on. Sige po, lahat po ng nais na maging band servant, gagawa po tayo ng isang decision ngayon. Amen? Tandaan niyo po, pag kayo naging band servant ni Christ, hindi po kayo lugi at hindi po kayo talo. Because our Lord Jesus Christ is a good band, a good master to everyone. Sige po, umalis po kayo sa kinatatayo ninyo kung nais ninyo. Yung mga nasa bahay, I want you to raise your hands, reach toward the screen, at sumunod po kayo sa aking panalangin, yung nais na magsuko ng buhay to be a bond servants of our Lord Jesus. I want you to raise your hand, please, as a sign of surrendering our life. Come on. Oh, Rabababa, Spirit of the living God, I welcome you to come. Spirit of the living God, I welcome you to come. I welcome you to minister. Narito ang iyong mga anak. Pumunta sa harap. Tinaas ang kamay. Dinideklara nila sa oras na ito, gusto nila maging bond servant na mula ngayon, itatali na nila ang kanilang buhay sa iyo. Yung kanilang present life at maging ang kanilang hinaharap. Maging ang mga nandoon sa live screen. Nakataas ang kanilang kamay. Lord, ipuin mo rin sila. Oh, Spirit of the living God, come on. I want you to have your own prayer first. I want you to have your own prayer first. I-dedicate nyo ng personal ang sarili nyo kay Lord. Come on. Come on, church. Tandaan mo ito. You will never discover your calling and you will never be used by God mightily unless you make a decision at bond servant. Kung nais mong makita ang iyong pagtawag at gamitin kang lubos ng Diyos, magpasya ka ngayon. Come on. I want you to pray with your own prayer first. Come on in Jesus' name. Come on, church. Come on, church. Lahat po ng mga narito, maging ang mga nasa live streaming sa kanyang simbahan, sa kanilang tahanan, keep on raising hands. Oh, Spirit of the living God, we ask you to minister. Come minister to them. I see the Spirit of the Lord is touching you, sister, touching you, brother. Come on, just respond. Respond and say, Lord, here I am. I love you. I love you as my master. Narito po ako. Itinatali ko na buong buhay ko sa iyo. Come on, church. Oh, Rabakarababasanda. Oh, Rabababa. Spirit of the living God, consume them with the power. Consume them with the anointing of the Holy Spirit, making each one of them to be a true bond servant of our Lord Jesus Christ. Oh, Sharababababa. Oh, Rababababa, Spirit of the living God. Just continue, brother. Just continue, sister, to talk to God. This is your time to make a true decision na ngayon, tinatanggap mo na talaga ang sarili mo, inilalagay mo na sa kamay ng iyong master na walang iba ang ating Panginoon, na sinasabi mo, Lord, I lay my life before your hands. Now, you are now my master. Oh, Spirit of the living God, move, touch everyone's heart. Maging ang mga nasa bahay, touch everyone's heart. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, Spirit, 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 come, move, move, move. Hallelujah, hallelujah. Yes, I see the Spirit is ministering to you. Come on. Yes. Oh. Yes,
Set his face arise. Christ be magnified in me. Sing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Sing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. So I won't bow to idols. I'll stand strong and worship you. And if it puts me through the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, you can hang me there with you. 'Cause death is just a doorway into resurrection life. And if I join you in the suffering, then I'll join you when you rise. But when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my song will be the same. Sing, oh, Christ be magnified. Set his face arise. Christ be magnified in me. Sing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Sing, oh, Christ be magnified. Let his grace arise. Christ be magnified in me. Sing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Panginoon, napakabuti mo sa amin sa umagang ito. Panginoon, uno sa lahat, tumingi po kami ng sorry sa iyo. Humingi kami ng sorry sa mga disobedient namin sa mga nakaraang araw, nakaraang linggo at mga nakaraang taon na sinayang namin. Sinayang namin ang mga oras dahil sa aming disobedient na hindi namin sinuko ang buong buhay namin sa iyo bilang bond servant. Panginoon, we want to mark this day, a day, the first Sunday of March 7, 2021. Here we are, our eyes is raising upon you. And we make our decision now as your bond servant. I want everyone to follow me with a short prayer of dedication at bond servant. Follow me with this prayer. Yes, Lord, my Master, here I am now, raising my hands before you. Lord, I love you with all my heart, with all my soul, with all my strength, and all that is within me. Now, Lord, I lay down my life before you. I want you to make a gesture of laying down your life before the Lord. Make a gesture now. Make a gesture. If you want to lay down or to lay down your hand, make a gesture. Lord, we lay down our life before you as our bondservant. We will mark this day, March 7, first Sunday of the year ng March 2021.
we lay down our life to you as a bondservant. Here we are, Lord. Take our life now. Gawin mo na ang lahat ng gusto mo sa aming buhay. For we accept you as our Master and Lord of our life. This is our prayer and this is our dedication to you. In Jesus' name, everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. You can take your seat now.